Yon, welcome back mga paps! Malakas ang pang-aasar ng Denver Nuggets matapos nilang talunin ng Lakers nung nakaraang taon sa playoffs. I'm not going to give minutes just because you might be a talked about rookie. You've got to earn minutes and all these guys know that. Into this world as the son of a coach, but in these playoffs, he became the Lakers' daddy. I wonder where this went. This is a collector's item. It is. I look pretty happy there. What happened that night? Do you remember? Something about a broom and a sweep? I don't know. Pumutak lang sila ng pumutak o umusap lang sila ng umusap, nagigets namin dahil sila ang nanalo. Pero kami ni Lebron ay may napag-usapan at hindi na kami makapaghintay para sa matchup namin sa Denver. Ito ang mga katagang lumabas sa bibig ni Anthony Davis noong preseason matchup nila against sa Nuggets, at ang pinopoint out niya dito, hindi na sila makapaghintay ni Lebron para sa matchup nila against sa Denver pag nakaharap na nila ulit ito sa playoffs. May mainit na mensahe din si Coach Darvin Ham against sa Denver. Back to 0-0. We with all the smoke and we ain't ducking no fades. We'll enjoy this one tonight, take tomorrow off, and then we'll go from there. Balikan natin ang season head-to-head matchup ng Denver at Lakers. Nung nakaraang playoffs, sinwip o winalis ng Denver Nuggets ang Lakers sa score na 4-0. Take note mga paps, Western Conference Finals na ang series na iyon at nasweep ang Lakers. Ngayong 2023 at 2024 season naman, nasweep ulit ng Denver ang Lakers sa pangalawang pagkakataon. 3-0 ang naging standings ng Denver against sa Lakers ngayong season. Walang naipanalo ni isang regular season game ang Lakers against sa Denver. Sa tatlong laro nila, mapapansin nating 8 to 12 points ang difference ng score ng Denver against sa Lakers. Di natin masasabing dikit ang laban dahil 8 to 12 points ang difference. Sa game nila noong March 3, si Rui Hachimura at si LeBron James ang top scorer para sa Lakers. Sinusundan niya ni Reeves, Davis at D'Angelo Russell. Sa Denver naman, si Porter, Gordon, Jokic at Murray ay malalaki ang inambag para sa produksyon ng kanilang score. At ito naman yung pangalawang game nila. Ang top scorer natin dito ay si LeBron James, si Davis at si Austin Reeves. Si Porter, Gordon, Jokic at Murray pa rin ang top scorers. Take note mga paps, apat sila na umi-score ng malaking produksyon para sa Denver Nuggets. Sa unang game naman nila, kumana naman si Prince, LeBron James, Davis, Russell at Austin Reeves. Pero take note mga paps, mas mabababa ang numbers na yan kumpara sa numbers ng top scorers ng Denver Nuggets. Samantala, ito naman yung sa Denver Nuggets. Top scorers pa din si Gordon, Porter, Jokic, Murray at dumagdag pa si Caldwell Pope. Based sa data na yon sa kanilang head-to-head matchup ngayong 2023-2024 season, halos 4 na players hanggang 5 players ng Denver Nuggets ang umi-score ng malaki para sa kanila. Samantalang sa Lakers naman, ang umi-score ng malaki ay halos 15 to 25 points lang at laging top scorer nila si LeBron James. Sa Denver Nuggets, hindi nawala sa top scorer si Michael Porter Jr. Alam nating si Porter ay 3-point shooter ng Denver Nuggets. Sinusundan din siya lagi ni Nikola Jokic at ni Jamal Murray sa scoring. Ibig sabihin nito, nagkukulang ang Lakers sa depensa sa mga taong iyon. Sa 3-point shooting ni Porter, kay Jokic kulang din ang depensa dahil malaki ang ini-score nito, at lalo na sa isolation at team play ni Jamal Murray. Kita naman natin ang difference ng scoring ng kanilang mga players compared sa difference ng scoring ng Lakers. Paki-comment dyan sa baba mga paps kung ano ang need i-improve ng Lakers para manalo sila sa serye na ito against sa Denver Nuggets.